stinky ko guys na matagal na sa akin. Isang stock lang ata ito nung binigay ng kapatid ko tapos dumami na siya ng ganyan. Siguro ganoon ka-healthy yung kanyang soil na aking ginamit para lumaki siya ng ganyan sa ganito kaliit na pot niya. Simula nung naitanim ko to ay dito ko na talaga siya naitanim. Nasa mga 4 years na din ito sa akin guys. At madalas ito siyang nagbibigay ng flowers. Kaya lang, ngayon hindi masyado. Nagkakaroon ito siya ng millibugs kasi nung nakaraan. Kaya nag-stop yung flowers niya after noon. Nawala naman yung millibugs simula nung nag-spray ako ng alcohol at saka yung organic ko na pesticide. Yung nawala yung kanyang millibugs. So yan siya, sobrang lush. Ipasok ko na rin ito siya sa loob si Aron Pico guys. Wala namang siya problema doon sa rain or shine. Maliban dito sa mga sunog-sunog. Pero hindi naman yan magkaka-sunburn ngayon kasi nga madalas yung ulan. Pero gusto ko lang siyang ipasok dito sa loob para bumalik yung kanyang... Ay, sagi ko pa tuloy. Para bumalik yung kanyang stress na color na ganyan. Kasi baka hindi siya babalik dahil madalas nga yung ulan ngayon. Ayan. Pasensya na guys kung maingay yung paligid natin. So malaki na yung babies na nag-pop out sa mga stem na aking pinagpugutan guys. Ayan siya. So excited na akong makita ito na lush. May mga leaf pro pa ito sa ilalim guys. Na dyan lang, mga iniwan ko lang dyan. Mga hinulog lang. Tapos lumaki. Pati yun ayan. Lumiliit na ito siya sa akin guys, si Ruby Snake Lace. Kasi nga nilagay ko siya doon sa arawan. Hindi ko naman alam na ayaw pala niya yung masyadong mainit dito sa lowland. Gusto ko kasi siya mag-stress. Oo, nag-stress siya pero lumiit siya ng lumiit kasi nagda-dry out yung kaniyang mga stem. Kaya ang ginawa ko, nilipat ko siya doon sa medyo shaded. Tapos nauulanan guys. At ang bilis niyang dumami talaga. Nagiging ganyan na siya kakapal ngayon. Ngayon tumutulo pa siya kasi nga nasa ulanan siya. Ang problema ko lang sa kanya ay nung dumalas ang ulan ay nagkakaroon siya ng parang mga molds. Ayan, parang nabubulok siya or nagmamashi. Kaya ipasok ko na rin siya dito sa loob ng greenhouse. Sila. Medyo nahabaan ako nito guys sa kanyang sabitan. Parang mas gusto kong maiksi sana para mas mataas pa sila, mas dikit sila doon sa taas. Makagagawa ako ng makrame or kahit ano na lang maisip ko. Okay naman sila dyan tingnan. Ayan, sana magbigay na ng flower yung aking mga crab cactus. Kasi matagal na to sila sa akin, sa mga seller sa Benguet. Yung mga ganito lang na size guys. Yan isang isang ganito lang. Yan, mga ganyan. Meron ng bulaklak, pero yung sa akin ba't wala? Nagtanong ako sa seller, ang sabi naman sa akin, magbubulaklak daw sila ng kusa, which is I don't think so. Kasi bakit ang tagal nila mag-flower sa akin. Idagdag ko na rin pala ito sila guys doon. Dalawa na lang to sila natira dito. Napakagaan ng pot nito guys. Sobrang walang tubig. Ayan nagda-dry out yung mga dahon-dahon niya dyan.
So, siguro kailangan ko na talaga ito siyang iripat din. Kasi marami siyang babies na binigay dyan sa, yan oh, pinaka bottom ng kanyang sanga. Iripat ko rin ito sila guys. Sayang oh, nakalbo. Hindi sana ito siya makalbo guys kung okay lang yung supply natin ng water sa kanya. Sayang. Ayan. Sobrang lush na niya. Ito naman si Donkey's tail ata ito siya guys. Ayan. Sayang, nakakalbo-kalbo. May nasagi ata ng pusa itong kanyang mga dahon guys. Ang bilis din naman kasing mahulog ng dahon niya. Sobrang lush na nito sa akin. Mga nasa 6 months na siya or 6 to 10 months yung ano niya, tagal niya dito sa akin. At sobrang lumago na siya. Ayan. Hindi pa naman niya kailangan ng iripat dahil mas okay pa naman yung kanyang pot. Malaki pa naman. Ayan. At nagbibigay pa rin naman siya ng mga bagong tubo. At healthy pa naman siya tingnan. So, yan. Si Donkey's tail. I think it looks better na nagkakatabi yung mga magkakakulay na pots. Yung white doon sa dulo at saka red naman dito. Ito na yun si Momoji guys. Yan. Nilabas ko siya kasi mukhang masyado siyang tuyot doon sa loob at hindi masyadong nagbibigay ng babies. Pero ngayon na nandito na siya sa ROS. Tingnan niyo yan. Diba? Ang ganda. Ang dami niyang binigay na babies. Huwag lang naman sanang malusaw siya guys. Pero kapag may makita naman ako na mashi, ilipat ko din naman siya agad sa loob. Ang importante kasi sa akin ngayon ay nagbigay siya ng maraming babies, pups or sanga. Yun. Para mapuno niya naman niya to dito guys. Oh, bakante masyado. Hindi na ganoon ka-stress yung kanyang kulay simula nung dumating siya. Pero at least, buhay pa rin siya guys. Wala pa akong balak na ibalik siya sa loob. Ayan, si Momoji. Galing kay Ma'am Herlets. Ito din si Rat's Tail guys. Ayan. Hindi to siya nakalagay sa hanging planter noong dumating. At hindi din siya lumalaki, napansin ko. Kaya nag-decide ako na ilagay ko na lang doon sa hanging planter at isabit dito sa ROS. Kaya ayan, nagbigay ng maraming babies guys. Oh, ganito ang nangyari niya. Lagay muna natin. Ganito ang nangyayari sa kanya doon sa loob. Natutuyot yung mga dulo ng kanyang, ano bang tawag nito? Stem, mga dulo niya. At gaya nito, yan, natuyot din yan siya. Ganyan ang nangyayari noon dati, nung hindi pa siya nakalagay dito sa ROS at hindi pa nakalagay sa hanging planter ko. Pero simula noong dito ko siya nilagay sa labas, nagkaroon siya ng babies dyan sa nag-dry out na part na yan. Tapos, tumaba din siya guys. Kasi lagi siyang nababasa ng ulan. Yan. Dyan ko lang sila ilagay. Sa ngayon. Basang-basa yung mga soil nila guys. Tingnan nyo yung string of hearts ko. Wala na, pinabayaan na guys. Ayoko kasing propagate sa kanya. Kasi para siyang damo kung tumubo. Ayoko siyang padamihin. Kaya pinabayaan ko na lang siya na ganyan. Nilagay ko na lang siya sa ROS para hindi siya matuyot yung kanya mga ito. Gaya nito, natuyot. Dahil hindi ko nadidiligan. Ganun pa rin itong mga sedum. Sedum Adolphi ko. Grabe na ang damo nito. Linisan na natin. Ganito yung damo sa palayan guys. Kasi yung mga nilagay ko dito na soil ay hindi rice hull. Yung nabubulok na palay, yun yung ginamit ko dito. Kaya may mga tumutubo na mga ganitong damo. Sobrang taba ng soil na ginamit ko dito guys.
kasi bulok na rice stalks at saka naglagay ako ng pamis at naglagay pa rin ako ng vermicast. Kaya ganoon na lang kataba itong soil mix na to. Kaya yung isang pot na stinky ko, kahit matagal na siya ay mataba pa rin at mabilis pa rin siya magbigay ng mga babies. Kasi healthy yung soil na pinagtamnan. Yan. May nakahalo din dito na carbonized rice hull. Ngayon kasi hindi ako masyadong nagka-carbonized rice hull. Bala ko nga gumawa ulit ng carbonized rice hull para maglagay na naman ako ulit ng carbonized rice hull sa mga soil mix ko. May stress color pa rin siya kahit na madalas yung ulan dito. Hindi madalas guys, halos araw-araw at halos buong araw talaga yung ulan. Ito din, si Dom Adolfi. Ganon pa rin ang soil mix niyan at ang ganda ng kulay guys. Ayan. So magkatabi lang yan sila. Ito naman yung Jelly Sea. Buti naman nauulanan pala ito dito na banda. Kasi noong hindi rainy season, tuyot talaga ang pot na to. Ayan. Healthy pa rin naman pala siya. Marami lang nag-dry out. Oh. Kasi nga, dahil nung hindi pa rainy season ay madalas itong natutuyuan. Siguro na dry rot yung kanyang stem. Ayan, may bulaklak siya kahit na umuulan. Mukhang payat. Diba guys, payat siya. Okay lang yan. At least buhay pa siya at lush. Lashy. Ang ganda ng kulay. Kahit dahon, sulit na. Kahit walang bulaklak. Si Portulaca Jelly Sea. Ayan. Yun lang naman yung mga nasa hanging plant ko. So that was all guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And thank you all for watching. See you in the next one. Like and subscribe.